Boss Mark, si Robin Tagalog, Chong Committee. Ano? Chonky Committee ang tawag. Hindi. Ito, ay, Senator Robin, ha? Baka ikaw burat sibuyas ka din. Alam namin, sile, sabi nila sile. Baka burat sibuyas ka din. Wag naman. Joke lang to. Ano po? Pwede naman tawag, ano sabi mo? Chonky Committee. Joke lang to, Robin, ha? Pwedeng pag-isahin mo na. Chong Committee. Chong Committee. Di ba? Chong Committee. Tuloy-tuloy na. Mas magandang pakinggan. Anyway, mga bossing, yung lagi nilang sinasabi, ano po, kasi mabilis yung mga mag-ano yan eh. Mabilis yung mga maghusga, yung mga DDS. Kapag may idolo sila, kagaya ni dating Pangulong Duterte, Ibig sabihin ng lahat na iniidolo nila yan. Pag si Duterte naglabas at sinabi ni Duterte na may bangag tayong presidente, may adik tayong presidente, ganun. Pag sinabi nung Duterte yun, yung mga DDS, naku, adik si Marcos, naku, ganito, ganyan. Kahit walang ipinapakitang ebidensya. Ako mga bossing, nung narinig ko yun sa dating Pangulong Duterte, Master Chief, shoutout sa iyo, at Bonifacio Balderay. Nung narinig ko yun sa dating Pangulong Duterte, sabi ko, aray, naku po, eto na nga yata. Mahirap tong sitwasyon. Kumalma lang ako, tahimik lang mga bossing. No, tahimik lang mga boss. Sabi ko, pag eto napatunayan ng dating Pangulo na adik si Marcos, at nagdudurog si Marcos sa panahon ng siya ay nanunungkulan na, o miski nung kumakampanya pa lang, kakalasan ko ng suporta to si Marcos. Sabi kong ganun. Ano po? Pero, hindi ako yung basta-basta, narinig ko, adik si Marcos, naniwala na ho agad ako. Hindi. Kailangan makakita ako ng patunay na yung sinasabi ni Duterte ay totoo. Wala ho. Nag-abang tayo. Merong sinasabi, ganito, ganyan, sa lalong madaling panahon, etc., etc., hanggang umabot po ng ilang taon, mga kababayan. Ang inilabas nila, yung video na gawa-gawa nila. Sabi ko, wala na to. Doon na po ako kumalas. Doon na po ako tumanggal ng suporta sa mga Duterte. Dagdag mo pa yung Sara Duterte, mga bossing. Yung invento niya versus mga versus kila Beatrix Luistro, mga bossing, na kesyo daw may utang sa kanya, ang mga Luistro, nag-abang din ho ako ng ebidensya, baka meron. Wala. Hindi sumagot. Pero yung mga DDS once na narinig nila, naku, si Luistro may utang kay Sara, pupuntahan nila yung yung Facebook page ni Congresswoman, dadalihin ho nila. Gagalit ho sila. Sasabihin, magbayad ka ng utang kay Sara. Ganon sila agad-agad mapapaniwala ho. Sabi ni MacSafe, USB na linuma na ng panahon. Yun din. Diba? Hindi ko alam kung amoy langya ka, MacSafe. Pinaalala mo pa kasi yan. Muntik na ako sumabit doon sa sasabihin ko. Ewan ko, baka inuud na yung USB na yun. Di ba? Meron pang USB. Hindi mo malaman kung sa Kepyas itinago. Hanggang ngayon, walang mailabas, hindi madukot. Di ba? Wala na ho, mga kababayan Ganyan ang mga DDS. Madali hong mapapaniwala. Tayo hindi. Kaya sumasaludo ho ako sa mga sumusuporta sa gobyerno, sa mga kakamping. Hindi basta-basta naniniwala. Pakitaan mo kami ng katotohanan. Pakitaan mo kami ng ebidensya para maniwala kami sa inyo. Yung Diskaya, sumalang doon. Limitado ho yung alam nila. 2022 hanggang 2025 lang. Huwag kayong magtatanong ng 2018. Mahihira kami, malilito kami. Hindi kami mapapakali dito sa kinauupuan. At ganun nga po yung nakita. Pang 2022 hanggang 2025 pataas lang yung memorya ho nila, mga bossing. Di ba?
Marcy Teodoro, kasama sa binabayaran, magkano? 25% yung mga congressman. Mga bossing eh, 25%. Tapos sila daw, biktima pa. Kasi 2 to 3%. Kasi sila yung kumikilos, gumagawa, nagtatrabaho. Doon pa lang eh. Ilan daw pong bilyon yung pera nila? 11 digit na ho, mga kababayan. Yung sinabi nila doon sa interview ni Julius Babaw. 11 digit ho. 3 digit, hundreds. 6 na digit, thousands. 100,000s. No? 9 na digit, 100 millions. Ano po? 10 digit, 1 to 9 million, mga kababayan. So, ibig sabihin, 11 digit, mag-uumpisa yung 10 digit, 1 to 9 billion, mga kababayan. Yung kanila, 11 digit. Ibig sabihin, uumpisahan mo, yung kanilang pera, 10 billion. Pataas na ho yun. Hanggang 99 billion ho. Yun yung nakikita nating posibleng pera nila. Kapangyarihan ho yan eh. Ang pera ay kapangyarihan ho, mga bossing. Sa mundong ibabaw ho. Pag mapera ka, madami kang kakilala, madami kang kapit, madami kang ganito. Maniniwala ho kayo sa kanila na kesyo daw po, naku, inaapi po kami niyan eh, ganito. Pag hiningan po kami ng 25%, talagang bibigay na po namin, natatakot po kami. Tingin nyo, totoo? Tapos sila, 2 to 3% lang daw, lugi pa daw minsan. Ako, malugi ko ng isa, sige, baka lugi lang. Pag pumangalawa, nag-iisip na ako niyan. Tutuloy ko ba itong negosyo na ito? Parang lugi naman akong lagi. Stop ko na ito. Kaysa nababawasan pa yung pera ko. Ganyan na. Pero hindi sila eh. Tuloy-tuloy lang. Di ba? Tuloy-tuloy lang. At base doon sa kanilang interview, panahon ng 2016, doon sila nag-umpisa na ma-relate sa mga flood control. Ang dami nilang sinabi, Marcy Teodoro, sino pa ba? Arjo Ataide, etc., etc. Ano po ang kanilang ebidensya para sabihin yun? Ledger. Ito, blanco. No? Kunyari, imagine niyo na lang o papel, tissue to. Tissue. No? Nag-hearing tayo dito. Hearing, yan, ganyan, ganyan. Yan, tumanggap po sa akin si ganito, tumanggap po sa akin si ganito, tumanggap po sa akin si ganito. Sabi ni kung sino man Poncio Pilatong senador, pwede mo bang ipakita sa amin yung ledger na yon? No? Mga kasulatan, may mga pirma ba yung ganito? Wala po. Listahan lang po namin yon. Pwede mo ba ipakita sa amin sa susunod na hearing? Pwede po. Pag uwi ko ng bahay, etong blanco na ito, gagawin ko na ngayon yan. Sulat ko. Arjo Ataide, Sabado, January 14, 2024, tumanggap. Ganito. Pagbalik ko ng Senado, ito na po yung ledger namin. Nasa utak lang lahat nila nung sinulat nila dito. Pero yung patunay na pinirmahan to ni Arjo Ataide. Kaya hindi maitatanggi ni Arjo Ataide ito na tumanggap sila. Ganito, meron din ganito, ganyan. Sabi ni Joseph Santiago, kapag may butas ng puncher, legit yun. Kaya ho, mga kababayan, hindi ko na na-play si Atty. Castro. Castro. No? Kaya ho, mga kababayan, yung mga kapwa natin Pilipino, walang believe doon sa ginawa nila. Hindi agad-agad naniniwala. Sabi ni Ma'am Aba, actually, if you want to be a criminal or do something illegal, di ka pwedeng syunga. Criminal are smart. Literal. Pakinggan ho natin si Atty. Claire. nga po natin, mahirap lang po basta-basta mag-name drop. Kailangan kompleto yung ebidensya nila. Correct? Ang mga nabanggit na mga pangalan ay makakasama sa pag-iimbestiga. Pero still, hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na. Ay, attorney, hindi po. Attorney, Yusek, naku, hindi po ganyan doon sa mga DDS.
So, tayo po, tayo nandito. Binanggit ng mga Diskaya yung mga pangalan na yon. Alam ko nasa isipan ninyo. O nabanggit. O sige, it's time for them na patunayan na hindi sila kasama doon. Di ba? Kagaya ni Marcy Teodoro, ano paliwanag niya? Simula po nung binatikos ko ang DPWH na meron silang ginagawa na mga doble pondo. Tapos na yung proyekto. Tapos sa 2026, kasama na naman po pondohan yung proyekto na yun. Bigla na po ako isinama sa ganito, ganyan. Di ba? May mga, meron silang mga katwiran. Di po ba? Mga bossing, hindi ho sa mga DDS. Yun, sinabi, binanggit. Naku, korap yan. Si Abjor Taide, naku, ngayon ko lang. Dati nanonood ako ng Bagman. Hindi, tinapos ko yung Bagman na yun, ha? Mga kababayan. Naku, korap yan kasi binanggit na yun doon. Ganon ho, kabilis, maniwala yung mga DDS, mga kababayan. Lalo na ho, kapag hindi nila kakampi. Dalibol, madaling mauto, mga uto-uto. At pwede nang akusahan inuman. So, kailangan pa rin ang kabuuang. Kung kami pala ni Atty. Claire Castro at galit ako kay Atty. Claire Castro, sinabi ko sinabi ko sa inyo, si Claire Castro, magnanakaw yan. Maniniwala kayo agad sa akin? Hindi. Siyempre, kailangan ko ng sapat na ebidensya, kailangan ko ng sapat na mga maipapakita, dokumento at mga materyales para patunayan ko yung sinasabi kong magnanakaw. Yung sa kanila, ledger. Ano yun? Kahit ako kaya ko magsusulat, Vico Soto, tumanggap ng ganito. Si naman, tumanggap ng ganito. Eto po, yung mga listahan namin. Tapos, naku, kung nagtuloy-tuloy pa, yang sila Marcoleta, ang Senate Blue Ribbon Committee, malamang ho, naku, nandun po kayo sa ledger. Naku, ayan tingnan nyo po. Ano po masasabi nyo? Nandun po kayo sa listahan ng ledger. Nandoon po kayo sa kanilang listahan. Ganyan ang gagawin yan. Di ba? Yung tipo bang walang katorya-torya, walang kasay-say-say, at alam naman natin na hins pwede maging hins pwede maging ebidensya yun at hindi papatulan, magiging big deal ho sa kanila. Di ba, Atty. Claire? Ebidensya para po kapag isinalang to sa korte, ay hindi naman to basta-basta madidismiss dahil sayang po ang panahon kung ang ibibigay lamang nilang statement ay hindi po back up ng anumang ebidensya. Yun, yung ledger. na sila lang ang gumawa o gagawa. Hindi, totoo naman, sila ang gagawa niyan eh. Sabi naman nila, walang mga pirma di ba? Ganun lang ho yun. Eto nga, sabi ko sa inyo, pagkatapos ng hearing ko, tapos susulatan ko na to, nandito na, susulat ko lahat. Pagka susunod na hearing, yan ang dalhin natin, yan ang pakita natin sa kanila. Syunga lang ho at engot lang ho at aanga-anga lang yung tatanggap nung ledger na yon bilang ebidensya ho para doon sa mga binanggit na mga pangalan, mga boss.